Hi guys, I was just done with an interview with Joshua. He's 21 years old na nagsabak to pursue his dream of doing Ausbildung sa Pflege dito sa Germany. He really wants to be a nurse. And sobrang na-inspire ako sa conversation namin kasi thinking that he is young, no? Tapos ganun na yung thinking niya and yung mindset niya sa buhay. I'm really proud to meet those kind of people. So I hope na ma-inspire din kayo sa story ni Joshua and what he did para makapunta dito sa Germany and what he is doing pa. And isa siguro ako sa mga ate, masusubaybay ko ano yung journey niya and how will he be able to, achieve his dream of being a nurse. So ang ganda. Sobrang the interview was like nakaka-uplift and nakaka-inspiring to hear someone na sobrang motivated. You would hear it sa tone of voice niya, you would hear it na talagang excited siya, na andun yung kahit andyan naman lagi si fear laging andyan yan. Pero andun din yung courage, andun din si bravery, and andun din yung talagang pagpupursiki mo para malagpasan mo lahat ng challenges and so that you would be able to stick with your goal. So I'd be sharing yung interview namin ni Joshua. I really hope na makatulong to sa inyo, especially if you wanted to go dito sa Germany. And lagi kasi, lagi kong nare-receive ng mga comments na ang hirap naman dyan, ang hirap ng language. Mahirap talaga. And minsan talaga pagtatawanan mo na lang. Pero girl, kaya natin to. And it's the same message that Joshua had mentioned. And ayun, sobrang nakakatawa ng interview namin. So, tara! From the south side of Chicago, yeah. So, naka-double video na. Isa would be sa phone and isa dito via Just in case. Kasi ang hirap. Kasi ang sarap talaga ng kwentuhan natin. I really like yung mga nasabi mo kanina. And sana makapture ulit natin to in this round 2 kind of conversation. So, what I remember nga dun sa usapan natin, randomly, fortunately din, may nakilala si ate mo na isang Filipina na nag-process ng Sprach visum na to, no? And then si ate mo and yung husband niya ang nag-help sa iyo papunta dito. You also mentioned something about mga different visum. You've mentioned yung Sprach visum nga, you've mentioned yung Isolerte Sprach course, Sprach visum anerkennung, and yung preparatory language course. Would you be able to share yung differences sa mga visum na to? Disclaimer, depende sa visa na applyan mo, iba't ibang requirements yung kinukuha nila. Kunwari sa student vorbereiten der Sprach course or preparatory language course for university studies, ito po yung mga already admitted na sa university sa Germany na need mag-study full-time. Tapos second is yung Ausbildung vorbereiten der Sprach course. Ito naman yung language course, preparation for vocational training or Ausbildung. Dito naman po is you have already Ausbildung Vertrag that will follow your language course. And medyo complicated siya kasi you need to have a prior approval from the Federal Employment Agency. Third naman is yung Sprach course, im Rahmen einer Anerkennungsmaßnahme, a language course as part of recognition process. Parang ito po yung sa mga professional nurses, kunwari po, like sa Pilipinas po na who are going through the recognition process to officially practice their profession here in Germany. Tapos yung visa ko naman po is yung Isolierter Sprach course or Intensive Language Course visa. Ito po yung visa na required ka lang po na to complete language course, usually up to B2 or C1, C1, and afterwards you're free to pursue Ausbildung, FSJ, which is currently ginagawa ko po. And you can even find another job in different department na gusto mo po.
Okay. So, I think for us, no, what we have processed would be yung Sprack Visum Anerkennung, and then for you, since wala ka pa nga ng Vertrag or contract to do the Ausbildung and Anerkennung, for sure, gegeben and falls, then what you had processed would be yung Isolerte Sprachkurs. Regarding the requirements that was asked from you and sa ate mo, to process this Prac Visum, ano yung mga requirements na yun na documents? Important is updated valid passport, signed application forms from the embassy, declaration of availability and authorization, and for me, yung pinaka-key talaga or schlusel para na pwede mong gamitin para hanggang makarating ka dito sa Germany is yung proof of enrollment mo sa language school. For me, hinanap siya sa immigration sa Pinas and immigration dito sa Germany. And important also to take note na make sure na dapat yung a-applyan mong school for language is accredited or authorized to offer language course specifically for visa purposes kasi effort talaga siya between you sa embassy and sa language school. Okay, so sorry, go on. Tapos po school documents also, diploma ganyan, and tip ko lang po is parang mas better kung kolektahin mo na lahat ng school documents mo para pag andito ka na, mabilis na lang ma-honor or ma-recognize lahat ng school documents mo sa Pilipinas. Okay. And yung sa proof, yung sabi mong proof of enrollment dito sa school, no? So, bale, si ate mo is naghanap na ng language school dito sa Germany na para dun ka mag-start. Opo. You have mentioned na dapat yung school na pag-a-applyan would be accredited at hindi lang siya basta-basta kasi baka ma-disqualify yung application nyo for Sprack Visum kung sino-sinong language school lang yung na-applyan nyo, right? And din po, sa immigration din, tatanungin nila and dapat assured na enrolled ka talaga. So, dapat mababayaran mo yung course from A1 or hanggang at least B1 na course para sure talaga na magkakaroon ka po ng visa. How much was it? Yung binayaran ko po is around 2,500 euro po siya. Okay. Convert mo na lang po sa peso. Pero yun po. Course, no? Yeah. Yeah, last 2023 po. Pero ngayon po, updated po, dun po sa school ko, which is sa Vivat Lingua, sa Tübingen po, dito sa Baden-Württemberg, is parang 2,000 euro na po siya, pero A2 pa lang po. Oh, talaga? So, mas mahal na Kasi parang feeling ko po is full face-to-face na po sila ngayon. Okay. Kasi last time po ako is nag-online class pa ako, tsaka hybrid ganyan. Hindi po siya full na face-to-face kasi medyo pandemic type of setup pa po sila nung time. Pero ngayon po, face-to-face na po sila lahat po. So, medyo nagmahal po siya in terms of yung Okay, so if ito total natin, yung pag-process mo ng documents, no, how much yung nagastos mo sa pag-process lang ng mga papeles na kailangan mo? Siguro nasa 200 euro siya. O mga 12,000 or sabihin mo na lang pong safest is 10,000 or Pesos. Pero case by case po siya, depende po. Kasi po ako galing sa medyo probinsya po ako sa Pilipinas, so double po siya kumbaga yung delivery po ng documents sa pupunta pang Manila for ganun po. Ginawa po nila is parang kumuha po sila ng copy dun po sa website ng embassy and kung kinompleto lang po yung requirements. And then dun na po nag-start na Process. Ipaprocess po and kakausap na po sila dun sa embassy sa Germany. Ganyan. Bago po idadala sa Pilipinas. Parang po siya, parang sariling sikap po yung pagkuha. Nag-check po sila sa website po ng embassy dito sa Germany. Ano yung mga requirements, tapos ikaw na lang yung nag-collect sa inyo sa Pilipinas?
po. Okay. And yung pag-process ng documents, no, you have shared dun sa previous call na in total it was 3 months. So after na-receive ng embassy dito sa Pilipinas yung application mo, you were invited for immigration after around a month. And then they're still processing the documents and whatnot. And in Skisam, 3 months yung processing time for you to get yung SPRAC visum. Opo, yes. And so, 3 months po yung start ng ng application hanggang po dun sa pagkuha ng visum. Pero okay. right after po ng interview sa immigration, 1 month po yung hinintay ko para ma-receive ko po pabalik yung passport po ng meron na pong visa. Okay, say thank you for sharing that. Ito ulitin ko ulit yung tanong. What made you really decide na dito ka na mag-continue ng nursing sa Germany? Kasi considering like you said na 1 year ka nang nag-aaral ng nursing sa atin sa Pilipinas. And of course, meron ka na nga ng mga friendships doon sa atin. Tapos, pinursu mo pa din siya na dito mo na lang i-continue sa Germany. Actually po, yung decision po is mabilis lang siya. Pero yung processing ng reaction or processing ng realization is sobrang hirap po. Lalo na po sa akin na dream ko po talaga na mag-duty sa hospital sa Pilipinas, magsuot ng uniform, and then makahelp po ng mga Filipino din habang nursing student is parang nakakaano po siya, nakakalungkot, nakakapag-overthink, and lalong-lalo na po kasi nakabuo na rin po ako ng friends in college and kasama ko din po yung friends ko nung high school. Pero syempre, at the end of the day, iisipin mo pa rin kung yung future mo ganyan. So inisip ko na lang yung magiging future ko kung napaaga ako dito in terms of ma-effervescen yung language ko, yung German language. And then feeling ko, since plano ko naman po talagang pumunta dito sa Germany right after ko makagraduate ng nursing, is pinaaga ko lang po siya. Diniretso mo na lang, kumbaga. Ano yung reaction ni na mama mo and ng mga friends mo nung nalaman nga nila na eto mag-abroad ka na to study nursing? Actually, hindi ko po kasi siya ni-mention. Kaya po nung ni-mention ko, una hindi sila naniniwala sa akin Ay, kasi joke lang. tinago ko lang talaga siya. Saka ko lang sinabi sa mga friends ko nung parang 1 week na lang or 2 weeks na ako aalis papuntang Germany. And sa parents ko naman is support ano naman sila, sinusupport naman nila ako kasi gustong-gusto ko naman talaga ito. And sabi lang nila kung anong gusto mo, supportahan ka naman namin. Ganun lang po. As in, wala pa ako narinig sa kanila na any negative, pero sinusuportahan lang po nila ako. Which is super na-appreciate ka po. Lalong-lalo na po si Papa na kasama ko po talaga journey papuntang Manila for interview sa embassy hanggang paglipad ko po papuntang Germany, which is sobrang appreciate ko po. Naiyak nun si papa mo nung umalis ka na talaga. Sinong Hindi, actually, yung nung time na po nun, saka lang po sila nagpakita ng emotion nung asa boarding gate na ako. Yung parang siguro... Kasi tumawag na ako, nakalagpas na akong immigration, tapos doon lang sila nagpakita ng emosyon kasi ayaw po talaga nila magpakita nung hinahatid po nila ako doon sa pinaka-entrance ng airport. Yun po. Ang Yun hirap po talaga. siguro for a parent, especially nga kasi iba siguro sa journey ni ate mo kasi I would think may edad naman na si ate mo around late 20s or 30s, pero considering na ikaw nga na bata pa, at 21 years old, tapos solo ka no na nag-travel. Yeah, and it's also my first time to fly and to flight mo noon sa Dubai? ano po, Turkish Airlines po ako. So, sa Istanbul, Turkey po yung connecting flight ko papuntang Stuttgart po. Hindi po ako sa München, sa Stuttgart po. So, yeah. Considering na first time mo ding umalis, kumbaga sa atin sa Pilipinas, no? Wala ka pa ng idea about mga national airports, etc. Paano mo na navigate yung airport? I mean, syempre nagkaroon ka ng mga tips kay ate mo.
Nahirapan ka ba? Is my question. Ina-expect ko na po na mahirap lalo na po sa akin first time. So ang ginawa ko po, nanonood po ako ng mga nagpa-fly din kung anong tips nila, lalo na po sa mga may connecting flight. So nanonood lang po ako ng mga videos sa YouTube, sa TikTok kung anong pwedeng gawin, yung mga dapat mong gawin at di mo dapat gawin. Pero kapag andun ka na talaga sa scenario, sa pinaka Parang ganyan. yourself talaga, buti na lang po kasi hindi talaga ako pinabayaan ni Lord na hindi ko ma-miss yung flight, ganyan. Actually, presence of mind lang talaga siya. And wag kang mahihiyang magtanong kung di mo na talaga carry, ganyan. Yun lang po. How was your feeling nung nasa airplane ka na? Yung feel mo na talaga na ito na talaga to. Ito na yung journey na gusto mong gawin. For sure, halo-halo yung emotion. How was it? Mas malaki ba yung fear or mas malaki yung excitement for you to start ng journey mo na to? Kung babalikan ko po yung time na yun, as in, hindi po ako nakaramdam ng takot kahit sa loob ng eroplano. As in, parang purong excitement lang talaga ang nararamdaman ko kasi hindi ko alam kung anong i-expect ko after ko makalapag sa Germany. So parang go with the flow lang ako kung anong mangyayari. Parang iniisip ko na lang na andito na ako. So ang daming gustong makapunta dito. So i-embrace ko na lang talaga yung journey, which is kahit mahirap ganyan is okay lang siya for me. Hindi naman ako nakaramdam ng fear. Siguro medyo lungkot lang kasi hindi ko alam kung kailan ako ulit makakabalik sa Pilipinas, maybe in a few years. More on excitement and lungkot. Pero fear po, hindi naman pa ako nakaramdam masyado ng fear. Hindi ka natakot, no? Na, syempre, for sure, may mga naririnig ka na halimbawa, mga racist dyan, wag ka dyan sa Germany, or, ay, mahihirapan ka lang sa language, maguna yung simulan. Did you even heard some comments like that na parang naka-apekto sa ano mo, sa decision mo in I pursuit? mean, yes po, at some point may dumadaan po na mga videos or mga naririnig na discouragement about sa pagpunta ko sa Germany. Pero yun nga po, nakaset na yung mind ko na dito ako, kahit anong hindrance yung dumaan along the way is hindi ko siya talaga hindi ko siya hahayaan na maroon ako nito sa plano ko in the future and sa plano ko that time. So meron man, sige, papakinggan ko siya pero ilalabas ko agad siya kasi nung time na yun wala talaga akong iniisip na iba, basta ito, gusto kong pumunta dito, ganyan lang po. More on pursigido talaga ako, yun talaga. I can Which is mahirap siya in the beginning pero yun lang po talaga. As in, ipapasok tapos ilalabas. Ganun lang po. Kapag negative na siya. It's really uplifting and inspiring how you said that, no? And like I said, kahit ang bata mo pa on your age, ang mature mo na mag-isip, especially in really motivating and pursuing kung ano ba yung gusto mong sa buhay. And I think you're really in a good start na magagawa mo lahat ng mga gusto mo kasi andun ka motivated ka And like you said, Boxes, char. Sige po. Sorry po. like you said, kahit sinong magsabi sa'yo or kahit anong mga marinig mo, mga bad comments or yung mga challenges na even mafe-face mo on your own, parang ano ka lang, nasa tunnel vision ka lang na ito talaga yung gusto kong gawin. Yes. Straight line. Pero as long as clear ka sa gusto mong gawin, you would really achieve that. Nakaka-proud to meet you and have this kind of interview with you. So balik Thank tayo you po. sa process. Yeah. Ayun na nga, nakuha mo na yung SPRAC visa mo, no? So, kailan ka lumipad or kailan ka dumating dito sa Germany and ilang years ka na dito doing the SPRAC course? Yung lumipad po ako November 3, 2023. So, parang almost 1 year and a half na po ako ngayon dito sa Germany.
And kumusta learning the language? A1 yung pinaka-interested ako kasi coming from wala tayo ng ka-idea about mga German words, ganyan. How is A1 for you and up until Beats 5? Yeah, at the beginning, it's been a really struggle for me. Lalong-lalo na for personally mahirap for me yung A1 kasi parang from scratch ka talaga, wala ka talagang idea, parang bata ka na tinuturuan ulit na magkaroon ng idea kung ano bang nangyayari. Pero nung nasa Pilipinas ako, parang meron akong maliit na notebook na nagsusulat na ako dun kung ano yung mga basic, like kung wari anong pangalan ko, paano mo sabihin yung pangalan mo auf Deutsch, mga months, mga months, mga years, yung mga basic verbs para kahit papaano hindi ako magugulat kapag nandun na ako mismo sa class sa class ng sa language class tsaka pero for me challenging talaga siya kasi challenging siya in terms of bago lahat sa'yo lalong-lalo na kasi ipaprocess mo pa siya from ipaprocess mo talaga siya and need mo talaga ng matagal na process para ma-learn siya. Lalo na po sa akin is intensive po siya. So mabilisan lahat ng nangyayari. Which is in negative side, need mo mag-vital learning para matutunan ulit lahat ng mga natutunan mo sa maliit na panahon. Pero 'di ba nakakatuwa to think na halimbawa, ayan nag-start tayo sa A1 'no, tapos as in null, blanko talaga yung Opo. vocabularies mo sa mga German words. And then after few months, halimbawa nasa B1 ka na or what or A2 ganyan, parang nakakatuwa na nakakapag-usap ka na din paunti-unti. Hindi man yung buong sentence or whatever, pero kumbaga nakikita mo din sa sarili mo no yung progress. Yeah, and super fulfilling po siya kapag pag nakakapagsalita ka na, like yung parang wala ka talagang idea to something a change na, ay kaya ko pala to, na nakakapagsalita na ako. Like nakikita mo talaga yung progress mo, visible, na nakakapagsalita ka na, hindi ka na natatakot masyado na makipag-usap sa mga local, ganyan, which is very fulfilling siya for me. And nakaka-motivate siya na to learn more kasi alam mo na kaya mo siya and makakaya mo pa Do in you a different level. Do you sometimes parang china-challenge yung sarili mo? Like halimbawa, pupunta ka sa coffee shop or pupunta ka somewhere na mas makapagsalita ka talaga ng language. Do you do that too? Yes po, nung nasa A2 na po ako, tinatry ko na po lumabas mag-isa, sumakay sa bus, So, sa mga trains, ganyan, and lumabas-labas pa at pumupunta-punta po sa mga cities dito malapit sa Bundesland ko lang po. And then, ang ginagawa ko po, nagkikipag-usap po ako sa mga kumari sa coffee shop po, syempre mag-need mo mag-order kahit simple lang. Minsan po, ginajot down ko pa siya. Kasi ako minsan din. nagkaka-anxiety ka talaga kapag hindi mo alam. Tapos, pag maririnig mo rin po na, ito pala yung usually ginagamit nila. So, magagamit mo rin siya. So, pag lagi-lagi mo po siyang ginagamit, maaano mo na rin po siya makaka-adjust ka din. And komportable ka na sabihin araw-araw kasi nasasabi mo siya, ganyan po. Minsan pa dati, no, lamig-lamig ng kamay ko before ko magsalita. Tapos halimbawa, one time na mali ako nang sakay sa bus, aanuhin ko pa, tatandaan ko pa yung verb muna bago ako magsalita. Yun nga po. Para may pa-warm up. Tama. Before ka magsabi talaga, di ba? Opo nga po, yung prepared na yung sentence mo, tapos after mo masabi mo yun, tapos makakahinga ka ng mabuti kasi nag-get-off mo siya, ganyan. Revive mo, gano'n. Fulfilling talaga siya, like, yung progress talaga is na nakikita mo talaga and na-realize mo na nagagawa mo siya. Yun po. So, tapos ka na sa Beats by, no? And you're done with the proofing exam. How was the proofing exam? Do you have to pay extra for that as well? Or kasama na siya?
Sa school ko po, sa school ko po is nabayaran ko na po yung A1 to B1. So, fixed na din po dun yung examination fee. So, dun po sa 2,500 na binayaran ko, nandun na din po yung fee yung examination fee. Hindi ko na po need magbayad ng separate. Okay. And after passing the BEATS-VI, you've mentioned na from Sprac Visum, nag-ano ka na ngayon, nag-undergo or nag-process ka na ngayon ng FSJ, FSJ, tama? Yeah. Yes po. Actually po, during, bali po 3 months before mag-end yung Sprac Visum ko, is nag-apply na po ako for residence permit. Para po, pag na-expire na po yung Sprac Visum ko, is hindi ko na po need nang bumalik sa Pilipinas para po makapag-stay ulit sa Germany. Para po, after ko po matapos ma-expire yung Sprac Visum ko, is meron na po akong residence permit. Okay, para ma-verlängert lang kumbaga. Opo, ma-verlängert. O talaga is mag-Ausbildung dito. So, currently, nag-work ka sa Kita? Yes po. Kita po, inaalagaan ko po dun yung 1 to 3 years old na mga bata. So, FSJ po siya, parang ginagawa po yun ng mga bata or mga ano dito, mga teenagers, bago po sila pumuntang university or Ausbildung kung saan pa nilang gustong pumunta. So since parang nag-work ka na din, no, as Opo. teacher, kindergarten teacher, kumbaga, how is your experience? Ayan, nakalagay na naman, will end in 10 minutes. Sige, okay lang. Siguro sa akin po, yung naging experience ko po sa 7 months na stay ko po sa Kita, lahat po ng mga na-experience ko is puro magaganda po. Yung colleagues ko po dun, mababait sila, super understanding sila, lalong-lalo na sa akin na bago pa lang dito sa Germany. Willing sila na tulungan ako para maging better, hindi lang sa pagsasalita ng Deutsch, kundi kung paano din mag-work kasama sila. And sa mga bata naman po, nakikitan ako sa kanila kung paano sila maging curious sa mga bagay-bagay. Lalo na sa akin na syempre iba ang race, Asian, ganyan. Medyo curious sila, lalong-lalo na sa facial features, ganyan. And then super cute nila for me. Kaya parang nagiging light lang talaga yung work kasi surrounded ka ng mga cute na bata. Ganyan. Nakakapag-earn ka na din naman kahit papano, no? Dyan sa ano. Yes po, yeah. FSJ din po is nakakakuha sila ng allowance between 300 to 500 euro. Is there any parang shocking thing or culture na na-experience mo dito sa Germany or nalaman mo while working sa Kita or in general sa pamumuhay dito sa Germany? Yes, as an extroverted person, very reserved sila in terms of talking to strangers, ganyan. Sa atin po kasi, syempre, kumarim na nakamit agad tayo ng isang Pilipino, ganyan. Parang magkakilala na tayo ng years. Pero sila, need mo talaga i-work out para magkaroon kayo ng relationship. And dito talaga is what you see is what you get. Hindi sila yung magpapatumpik-tumpik na sasabihin nila agad sa'yo kung ano yung napansin nila or paano sila magre-react sa'yo in person, hindi kanila iba-backstab, ganyan. Very direct, kumbaga. Opo, direct to the point sila sa lahat ng situation. How was your relationship din sa, working relationship mo sa colleagues mo? Na-experience mo na ba yung mga parang racist comments or halimbawa mga very aggressive approach or any issue na nagkaroon ka? Sa experience ko, wala talaga. As in, lahat po sila mababait, understanding. Hindi naman po ako naka-experience ng mga colleagues na racist, na mga aggressive, ganyan. Swerte ko po kasi sa 1 year ko po na pag-stay dito at pag-work po ng 7 months, hindi po ako naka-experience ng mga ganun. Yeah, that's so Lahat po sila mababait. Net.
So I'm happy na positive naman yung mga experiences mo kasi syempre Germany is a foreign country for all of us, no? So hindi mo minsan alam yung mga experiences na maaano natin, ma-experience natin dito. I've heard po sa mga nakikilala kong mga ibang Pilipino na matagal na po dito, ina-advisean nila ako about sa mga na-experience nila na medyo hindi maganda, Mhm. which is prepare nila ako sa mga ma-experience ko ba in the near future, which is okay naman na nakikinig lang ako sa kanila. And ina-expect ko na din po na mangyayari at mangyayari talaga sa akin yun. It's for me na lang to be ready sa mga anong mangyayari. But Yun po. I think din naman as long as ma-express mo yung sarili mo or yung opinion mo, ganyan, at least, 'di ba, you can stand up for yourself. Hindi lang naman sa Germany, rather kahit saan naman, 'di ba? Pero on how we react to it, how we respond to it, yun talaga para malagpasan natin yung challenge na yun. So yung start ng Ausbildung mo would be November October po, October this year. 2025. Ano yung goal mo? Ano mismo yung gusto mong ma-achieve as a nurse dito sa Germany? How do you see yourself, charot, in 5 years? Yeah, I see myself po na, syempre, first, mag-work po ako as a station nurse. Pero my long-term plans or goals is gusto ko po mag-Weiterbildung para mag-work po as a nurse sa ICU, sa emergency station po, and sa saan po yun? Surgery ba? Surgery or Saan? opo. Wow. Doon po yung tatlong pinagpipilian po. Ayan. May nakita ka ba on why you decided itong three different path na to for nurses, or talagang gusto mo lang siya, or sino yung may nag-impluwensya ba sa'yo to pursue this? Sa emergency po, may napanood po akong isang Korean drama na very nagustuhan ko po yung isang emergency doctor kung paano po siya mag-work dun sa emergency station, and na-appreciate ko po kung paano siya maging resilient sa maging resilient kahit po medyo toxic dun, medyo fast-paced na station, is nagagawa niya pa rin po ng maganda yung trabaho niya as emergency doctor, which is sobrang nahanga po ako sa kanya. And parang gusto ko po maging ganun, pero as a nurse po sa emergency station. And sa ICU po, sa ICU naman is parang fascinated lang po ako kung paano pong nag-work yung sa ICU, ganyan. Tsaka gusto ko po talaga, parang nakikita ko po yung sarili ko na nasa ICU station, ganyan po. Ay, sobrang challenging. And minsan kasi may mga patients din, no, na from ICU, dadalhin sa amin for, halimbawa, I'm working sa cardio din. We're doing mga diagnostic procedures. So, from ICU, halimbawa, biglang idadala nga sa amin for untersuchung. Pag nakita ko pa lang yung mga ICU nurse with all the mga medikamente, di ba? Nagpipipip yan eh. Pag pagpalir na yung mga medikamente, parang ako na yung nasa stress. Parang hindi ko kaya ang ganyan. Feeling ko gusto ko din po ng na-challenge, kaya parang gusto ko din po sa talaga mag-ICU or caring po the stroke patients, ganyan. Parang gusto ko po talaga doon, either doon po sa tatlo. Okay. For Yan sure, po. makikita mo yan. Especially sa Ausbildung naman is iikot kayo ng hospitals, di ba? And iikot kayo, not just hospitals, pero different facilities like yan, sa ambulante, sa seniorenheim, ganyan. So talagang may chance ka or opportunity ka to see kung alin bang station ang talagang swak para sa'yo. Which is looking forward ko po siya na Excited mangyari. ka na? Yeah, opo, excited po ako, ganyan. Any preparations that you do before Ausbildung? Actually po, kakatapos ko lang po ng practicum sa Krankenhaus or hospital po dito sa Germany. And parang yun po yung naging way ko para medyo kahit papaano maging prepared ako
kung ano yung mga makakasalamuha ko or ma-experience ko sa station dito sa hospital. And sa theories naman or sa mga medyo need ko mag-learn, nag-i-start na po ako pero mga konti-konti lang, hindi pa ako yung go into deeper level kasi parang gusto ko po siya talaga matutunan sa Ausbildung. Parang nagta-translate lang po ako ng mga terms, lalo na po yung mga hirap like sa anatomy po, sa biology, ganyan. Pero ano lang po siya, mga konti-konti lang, ganyan. Okay, pero at least talagang porsigido ka dyan, ha? Yes po, yeah. And ngayon no, andyan ka kina ate mo, living. Pag nag-start ka sa Ausbildung, may apartment bang ipoprovide sa yung hospital or? Yeah, during the interview po, nasabi po nila na meron pong Wohnheim para po sa mga Azubis o sa mga mag-aaral ng Ausbildung, na nasa ano din po, nasa campus din po siya. So, parang big help din po doon ako na po doon ang napili kong hospital kung saan ko gustong mag-Ausbildung kasi hindi po lahat ng hospital dito is nag-o-offer ng Wohnheim sa mga estudyante po. So how much yung Vonheim na in-offered ng ano? 350 to 300, ganyan po siya, or 400, ganyan. Pero umiikot lang po dun sa 300 to 400 euro. Okay, sakto na kasi ganyan naman usually yung mga range ng price for ano no student Vonong. And so makakakuha ka na niya ng allowance, as in talagang yung mafe-feel mo adult may allowance Yeah, ka, na may magbabudget ka na sa sarili mo, ganyan po. Pero Which is kapapanood ko pa lang po nung vlogs nyo and nag-note-taking din po ako, saktong-sakto kasi feeling ko makukuha ko na po anytime this month yung Vertrag ko. So makikita ko na din po doon. Ganyan. congrats talaga. And at least andyan nga si ate mo to guide you if halimbawa may mga questions ka about nursing, malamang. What's your Yes po. biggest motivation? Yeah, yung biggest motivation ko po para makasurvive every day dito sa Germany is syempre yung forever my family. Sila po talaga yung pinaka-motivation ko kasi nakita ko po sila na mag-work, ganyan, nakita ko po yung struggle nila habang lumalaki ako and gusto ko po yun i-pay in my own will. And syempre sila po yung reason na nagiging matatag ako, especially sa mga moments ng homesickness, ng mga depressing times. And syempre po, yung motivation ko naman to pursue and learn nursing is something deep inside me na I have for a long time, is to help people in this field or in this department. And I'm very passionate talaga sa nursing. And this is something na gustong-gusto ko talaga, na love ko talaga siya gawin. And alam ko sa sarili ko na I can make difference and big impact talaga dito sa barrage na to. And since sa nursing school sa Pilipinas, kapag tinatanong pa ako why nursing, ganyan, sinasabi ko, ito po talaga ang calling ko and feeling ko ito ang purpose ko and dito ko lang po talaga nakikita yung sarili ko in the future. Universe. Miss Philippines. Yes. Yes. Yun po, yung dalawang motivation ko lagi para makasurvive everyday dito. For sure, na-close ka na nun ni na papa mo. Mas close ka kay papa mo or kay mama mo? Kay mama po. Yeah. So, paano mo linalabanan ang homesick minsan pag lalo na dumating ka winter? Yeah, parang hotdog sa ref, ganyan. Hotdog sa pero yun po, like sinabi ko po, yung mga usually ginagawa ko po sa Pilipinas na accessible gawin dito, ginagawa ko po siya para makalimutan ko po yung homesickness, and especially po sa akin na very extroverted person and surrounded lagi with close friends and family. Sobrang mahirap po sa akin at the beginning kasi lagi pa akong may kasama, lagi may kausap. Tapos ngayon, parang ilang days kang hindi magsasalita kasi wala kang kausap, ganyan. Tapos ang ginagawa ko po, pag pupunta po akong city, ina-appreciate ko na lang po talaga yung environment and yung peacefulness of being alone. Ma-appreciate mo siya
in case na wala ka talagang malalapitan, yun lang talaga, which is very therapeutic din for me na nasanay sa environment na laging may kausap and surrounded ng people, which is yun din yung nakita kong isang positive side dito sa Deutschland na masaya din pala in the midst of peacefulness. Yan po. Nahirapan ka ba nun? Kasi I get what you mean, no? Kasi dati ano din ako, parang social butterfly, ganyan. Tapos kasama lagi ang mga friends. Tapos nung nandito ka nga, ayan na nga, sabi mo, solo-solo ka. Tapos wala ka minsan ng... Yun nga po. Nanimbago ka ba sa katahimikan ng paligid sa Deutschland? Kasi di ba, lalo na pag winter, parang sobrang dead yung side. Depressing talaga siya. Parang everyday, parang gumigising ka na nafe-feel mo yung moments na ang lungkot-lungkot, ganyan. Which is minsan talaga, ang ginagawa ko na lang, parang i-embrace ko na lang siya and iniisip ko na lang na parang part to ng journey ko na hindi talaga sa lahat ng pagkakataon is lahat masaya, lahat makulay. Kailangan mapagdaanan mo rin yun para ma-strengthen din yung self and mind mo. Totoo. Kasi sa umpisa pa lang yun, marami pang mangyayari in the near future. Yun May po. ano ka ba? May parang circle ka na dyan of friends or kakilala? I tried po to make friends, lalo na po sa mga anak ng mga Filipina dito na half German, half Filipina. Pero it's hard for me to find with the same energy and wavelength. Minsan parang hindi ko talaga Hindi siya talaga feel. Yes po, sobrang hirap talaga siya, lalo na po sa language barrier din. Minsan hindi nila magegets yung Filipino humor mo, lalo na po yung humor ko, ganyan. Pero iniisip ko na lang po na everyday is adjusting. So, need ko din mag-adjust, vice versa. Pero yun po, mahirap po talaga for me to make some friends. Pero sana pag nag-Ausbildung na ako, makakahanap din ako ng kasama ko mag-aral and friends. Ganyan. For sure, yeah. Which is looking forward din Mas ako. malaki na din kumbaga yung ano yung makikilala mo sa class. So for sure may mamimit ka niya na mas makaka-vibe mo. And gets ko yung hindi nila na-gets yung humor nating Filipino. Kailangan mo pa pala i-explain, charot, ganon. Yun nga po, ganyan. Ayan. So, I think those are all the questions na gusto kong itanong. How do you adjust din sa culture dito? Is there something na napansin mong pagkakaiba ng culture natin sa Pilipinas versus dito sa Germany? Yes, every day po is a constant process of adjusting, lalo na sa culture. And napansin ko po dito is multicultural siya na environment. So makakamit ka ng tao na iba't iba yung culture nila, yung point of view nila sa buhay. And yung napansin ko lang na culture nila dito, syempre, sa mga kung paano sila mag-interact sa ibang tao, sa pagkain, kung paano ka dapat gumalaw and mag-interact sa mga tao nga. Which is a very, parang open eye siya sa akin na ganito pala sila, na mayroon palang ganito na feeling mo sa atin is wrong siya, pero sa kanila okay pala, vice versa, ganyan. Which is maganda siya na ano mo lang, na maganda na nanonotice ko rin sa iba't ibang tao yung different culture nila is, and maganda din na nalalearn ko in the sense na natututo din ako sa kanila. Yun po. Na hindi lang kasi black and white yung mundo, pero colorful kasi Marami siya talaga. Various. background natin. Ayun. That's so nice. So, ayun, yun lang, no? I think successful talaga yung record. Oh my God! Thank you so much sa patience mo na even though part 2 na to or we did 2 times dito sa interview. Okay lang po. Napa-online. Wala naman po akong gagawin. At nag-alat talaga ako ng time. Oh, sobrang Saka wala naman pa akong pupuntahan ngayon. Kasi ngayon makulimlim po sa labas, parang uulan.
Sabihan mo pag pumunta ka dito sa Hamburg. Ay, I'll let you know din pag pupunta ako dyan sa tubing. sige po, sige. Sige. So ayun, again, thank you so much for your time. It was really an inspiring talk with you, Joshua, and I hope to meet you in person and of course talk to you during your Ausbildung na. Feeling ko mas madami ka ng kwento. Yeah, yes, for sure. Yeah, maggagawa ulit tayo ng interview for another journey na naman for Ausbildung naman siya. Feeling ko ang daming ma-inspire sa topic or sa interview natin considering nga na ang bata mo pa and really pursuing kung ano yung gusto mo sa buhay. So I'm also proud of you. Po, thank you po. Yeah, glad din po ako na makahelp, lalong-lalo na kasi ganyan din po ako dati, naghanap-hanap din po Wala ako ng tayong mga idea, di ba? pwede, ganyan, yun nga po. Parang starting talaga tayo sa scratch and hindi po talaga ako nag-expect na isa din ako sa mga magbibigay ng tips and magsasabi ng experience ko regarding po dito. Which is, glad po ako na nakakatulong kung yun po. Salamat. Really, ang ganda mo and magaling ka explain ng mga things in yung process mo. So, thank you so much. Thank you po. Thank you po. So, ayun, bye-bye. Bye po. Still connected pa din tayo sa IG. Yes, opo. Opo. Sige po. Thank you po ulit. Ciao! Yeah. Ay, wait lang. Stop recording. I-record mo, save mo po. Baka hindi naman. Eto na, okay. Sayang na Saan naman. kita? Char. So, thank you so much for your time as well. Napakinggan yung interview namin ni Joshua. I hope you learned something from this and would help you sa journey mo din papunta dito sa Germany. So, thank you so much for being with us and I hope I'll see you on the next. Cheers! Oh, naglabas si ating girl. Adulting talaga yan. Charot! Ang ganda ng sikat ng araw. I'll show you. Diba? Spring na, girl! Kaya natin to! What I would like sa spring, picnic, picnic. Bye-bye!